Hipo ay magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga po. Tayo hong mga Pilipino, mahilig ho tayo kapag nababalitaan natin yung ating kapwa, halimbawa nanalo o may tinanggap na malaking salapi, halimbawa nagka-bonus, laging nababanggit natin, balato naman dyan. No? Balato naman dyan. O kaya naman ho, sa mga medyo bata-bata, mga millennials, sasabihin kapag halimbawa yung kanilang magulang ay nagkaroon ng bonus, sabihin bikini men. Bikini men. Ibig sabihin, pahingi naman. Pwede mo naman kaming ambunan ng iyong grasyang tinanggap. Bakit ko po ito nabanggit sa inyo? Sapagkat sa ating mabuting balita, merong issue na inilabas ang mga Pariseo at para sa kanila ito ay malaking issue, ang pagbabayad ng buwis. Sapagkat ng panahong ito, ang bayang Israel ay sakop ng bansang Romano o ng Imperyong Romano, kaya nga Cesar, Emperador. At para sa kanila, mahirap yung ginagawa nilang pagbabayad ng buwis. Kaya nga si Jesus ang kanilang tinanong. Kaya meron pa silang introduction Wala ho kayong pinangingimian, kayo'y tumatayo sa katotohanan, ang pinapahayag ninyo'y galing sa Diyos. Ano po ang palagay ninyo? At sa pagtatanong na ito, si Jesus ay nasa isang dilema. Dalawang bagay ang pwedeng mangyari. Pag sinabi niya, sige, magbayad kayo sa Cesar, magagalit ang mga Hudiyo. Bakit? Galit nga sila Ayaw nga nilang magbayad. Tapos itong guro na ito, sasabihin, magbabayad kami. Kala namin ito yung aming tagapagligtas, tagapagpalaya. Pero bakit sasabihin niya yon? Yung pangalawa, kapag sinabi naman niya, huwag kayong magbayad ng buwis. Ang magagalit naman sa kanya ay ang mga Romano at pwede siyang paratangan ng paghahasik o paghihimagsik, sedition, pag-aaklas laban sa Imperyong Romano. Kaya nga napakaganda ng naging tugon ni Jesus. Bigyan niyo ako ng salapi, yung pinambubuwis. Kaninong larawan ang nariyan? Hindi niya direktang sinabi, magbayad kayo, magbuwis kayo sa Imperyong Romano. Hindi. Hindi niya rin tahasang sinabing, huwag kayong magbayad. Ang kanyang sinabi, kaninong larawan ang nandyan? Kaninong larawan ang nakatatak dyan? Bigay ninyo doon. At yung para sa Diyos, ibigay ninyo para sa Diyos. Walang masasabi ang mga Romano. Wala ring masasabi ang mga Hudiyo sa naging sagot ng ating Panginoong Jesucristo. Ibigay ninyo kay Cesar ang para sa Cesar at sa Diyos ang para sa Diyos. Ngayon, mga minamahal na mga kapatid, akin hong hinahanapan ng kahulugan yung tax o yung buwis. No? Madali hong mag-research ngayon I-google mo lang, dami. Kaya nga lang, ang daming lumabas. Pag yun ang aking diniscuss sa inyo ngayon, hahaba tayo. Pero sa isang salita, ang tax, anumang klaseng tax yan, pwede nating sabihin, ito'y kabahagi. Nakalagay din, percentage. Kabahagi, halimbawa, nagtatax tayo sa government, kabahagi yon ng gobyerno sa iyong kinikita o sa anumang iyong binili, kabahagi. At napakaganda nung salitang ito, na kabahagi. Kabahagi ng gobyerno, ibinibigay natin para ano? Para makapagbigay naman ang gobyerno sa atin ng mga serbisyo na kinakailangan natin. Mga karsada, tulay, mga gusali, at iba't iba pa na serbisyo na ibinibigay sa atin ng pamahalaan.
Mga minamahal na mga kapatid, tayo rin pala na mga Kristiyano ay inaasahan din ng Diyos na magbigay din ng ating bahagi sapagkat tayo tumatanggap ng biyaya din mula sa Diyos. Kaya ang tanong sa atin, ano ang iyong ibinabahagi sa Diyos? Pero bago natin sa masagot yan, tingnan muna natin, anong biyaya ang tinanggap ko mula sa Diyos? Kapag nakita natin yung napakaraming biyaya na galing sa Diyos, Bikenemen, magbahagi ka naman. Ang daming oras na ibinibigay sa atin ng Diyos, nagbabahagi ka ba ng oras na yan para sa Kanya? Katulad ng ginagawa ho natin ngayon. Sa loob ng isang linggo, tayo nagtatrabaho, binigyan tayo ng oras ng Diyos. Sa sandaling ito, narito kayo, nagbabahagi kayo ng inyong oras sa Diyos. Kaya nga lang, pag minsan binabahagi natin yung oras, binabawasan pa natin Tumutulog tayo Nagbabahagi tayo sa Diyos kahit kaunti. Ang yaman na pinagkakaloob sa atin ng Diyos, tayo ba'y nagbabahagi nito sa Kanya at sa ating kapwa? Ang talento na ibinibigay sa atin ng Diyos, ito ba'y binabahagi natin? Ang kalakasan ng katawan, ang magandang kalusugan, tayo ba ay nagbibigay ng bahagi nito sa Diyos? Mga minamahal na mga kapatid, pag minsan ang dami nating kahilingan sa Diyos at tinutugon ng Diyos ang ating mga panalangin. Pero humihiling ang Diyos sa atin, bigyan mo naman ako ng kabahagi. Hindi para sa Kanya. Tandaan ho natin yung ginagawa ho natin, yung pagbabahagi natin ng panahon, yaman, talino, at kung ano-ano pa, yung binabahagi natin sa Diyos, hindi para sa Diyos. Para din yan sa ating sarili. Tayo rin ang makikinabang niyan. Babalik din po sa atin yan. Anong sabi ng Diyos? Babalik ko sa inyo yan, siksik, liglig, at umaapaw pa. Lain niyo yan. Sa loob ng isang linggo, sisimba tayo, isang oras. Pero ang biyaya ng Diyos, laksa-laksa sa atin. Tayo binibigyan ng Diyos ng magandang kalusugan. Nagbabahagi tayo ng ating lakas sa pamamagitan ng mga iba't ibang gawain natin na mabubuti, magaganda. Babahagi tayo sa Diyos. At pinupuno pa rin tayo ng biyaya ng Diyos. Mga minamahal na mga kapatid, sa banal na Eucharistia nating ito, nagbabahagi ang Diyos ng Kanyang katawan at dugo sa atin. Ibinabahagi niya ito para lalo tayong maging malakas. Ibinabahagi niya ito para magkaroon tayo ng mas malalim na pananampalataya sa Kanya. Tanong sa atin, ano naman ang binabahagi natin sa Diyos? Hindi dahil kailangan ng Diyos, kung hindi para din sa ating kapakanan. Mga minamahal na mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating banal na pagdiriwang, ipanalangin natin sa Diyos, Lord, sana nga po, tunay na makita ko ang biyaya mo sa akin upang makapagbahagi din naman ako ng mga tinatanggap kong biyaya sa iyo. Sapagkat sa ating pagbabahagi ng mga biyayang tinatanggap natin mula sa Diyos, natutuwa ang Diyos, nalulugod ang Diyos, at ibinabalik niya ito sa atin ng mas marami kaysa sa ating ibinahagi sa Kanya. Ito po ang ating ipapanalangin sa pagpapatuloy ng ating banal na pagdiriwang. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato.
ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinapaalala sa atin ngayon ang ating tungkuling pambayan at pangrelihiyon sa pagdarasal natin para sa biyayang mahusay nating magampanan ng mga ito. Alalahanin natin sa natatanging paraan ang lahat ng nahihirapan sa pagtupad dito. Ang ating pong tugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahang panlahat, nawa maging malaya siyang magpahayag at magtaguyod sa mga pagpapahalaga ng Ibanghelyo sa lahat ng lipunang pambayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa Francisco, ating obispo, mga kura paroko, at iba pang pinunong pangrelihiyon, nawa matagumpay nila tayong gabayan sa pinakamahusay nating pagtupad sa ating mga tungkuling pambayan at panrelihiyon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating mga pinuno sa pamahalaan at lahat ng iba pang pinunong pambayan, nawa gabayan nila tayo sa pamagitan ng kanilang katapatan at karangalan sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin sa Diyos at sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating mga misyonero sa buong daigdig, nawa itulot ng Diyos na magbunga ang kanilang mga pagsisikap. Bigyan sila ng lakas para malampasan nila ang lahat nilang kahirapan at gantimpalaan sila ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating pamayanan, nawa lahat tayo'y laging makatupad sa ating mga tungkulin bilang mga mamamayang tapat at mabubuting Katoliko, at sa gayoy makatulong sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos sa lupa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Diyos, salamat sa paghirang mo sa amin bilang mamamayan ng aming bansa at kaanib ng iyong simbahan. Pagkalooban mo nawa kami ng higit na pagpapahalaga sa dalawang kaloob na ito at iba yung pananabik na makatulong para sa kapakanan ng dalawang ito sa pamamagitan ng ulirang pagganap sa aming mga tungkulin sa Diyos at sa bayan. Isinasamo namin ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo.